Okay. So, eto na tayo sa huli nating sa huling video ng ating JavaScript code along tutorial. So, dito, ito na yung last, hopefully. So, dito, this time, medyo mas mabilis tong video na to kasi napansin ko last time, um, ang isa sa mga reason kung bakit nagtatagal yung video. It's because, kapag nagtatype ako ng live. So, para mas mabilis tayo ngayon, ang ginawa ko is tinapos ko na muna yung game and then I'll just explain it to you bit by bit. Although, ang ginawa ko dun sa iba is kinoment out ko muna. Okay. So, as you can see, ganito yung itsura ng ating game. So, the first thing that I'll show you is what are the major changes that I have added. Okay? So, I would suggest siguro tapusin nyo na lang muna tong video bago kayo mag-code. Kasi dun sa bandang huli, dun ko i-display yung code. Sa part na yun, pwede nyo siyang i-screenshot and then you can compare the code. Okay? So, start tayo. Ang isa sa mga dinagdag natin ay dito sa around line 29, which is dito sa ating counter. Ayan, yung ito, naglagay ako ng ID dito. Ayan, dito sa line 29 natin, dun sa time. Ayan, kasi ang purpose nito is para pwede nating tawagin yung ID nung timer para pwede natin siyang itago. Kasi yung game natin, meron siyang dalawang option. Yung tinatawag natin na normal mode, which is yung may timer. So, kapag naubos yung time, matatalo yung player. And then, kapag naubos yung moves, matatalo rin yung player. And then, yung tinatawag nating relax mode, in which ang mangyayari naman is walang timer yung laro. So, sa moves lang siya matatalo. Okay? So, this one, ito, idadagdag natin to. ID, timer. And then, after that, you can go to line 40. 40. Ayan. Here. Yung tinatawag natin na button ID level control. Kasi ito, tatlong tuldok lang yung ano na yan, ano. Ayan. So, ito, sa relax mode din ito, in which pwede tayong mamili kung anong level ng game yung lalaroin natin. So, right now, ang default ng game, which is dito sa ginawa ko na to, hanggang level 5. Kapag nasa level 5 na siya, 60 yung cards na nandun sa screen. So, kumbaga yun yung pwede niyang pagpipilian. 60 yata yung moves. Ganun. I'm not sure. So, ayun. Basta madami yung baraha. Ayun. Yun yung sure dun. Dyan. So, itong sa line 40 na yan. Okay? And then, dito naman sa line 58. Ayan. Sa ilalim ng game over natin, naglagay ako ng, teka nga, i-zoom ko nga. Ayan. So, sa ilalim ng ating game over, naglagay ako ng another set ng div, ng division. Pero this time is yung time over naman nakalagay. So, ang ginawa ko, kinapi ko lang yung game over. Ayan, simula dito hanggang dun sa dulo, yung sa closing div niya. Kinapi ko lang yan, then pinost ko siya sa ilalim. And then, ang pangalan naman nito is time over. So, eto, nakalagay, you have run out of time. So, kapag naubos yung time, matatalo yung player. So, ang ID nito ay time over. Okay. And then, after nyan, sa line 58, we also have this one sa ilalim ng ating main.
Okay? Dun sa closing tag ng main, meron tayong tinatawag na level selection. And then inside it, you have your uh, button ID for closing the level. And then ito, para sa mga nagtatanong kung ano ibig sabihin yan, yan ay uh, X, X symbol. Yan. No? And then you have this, your UL. So what happens to this UL is, if you can remember yung ginagawa natin dun sa mga cards natin, 'di ba, yung elements natin dumadami dynamically. Yung tawag doon yung on the fly, yung habang nandoon siya sa browser dumadami siya. Ito naman, ang ginagawa nito is padadamihin natin yung level, no? Yung level naman yung lilitaw. So ito yung level selection na yun. So UL lang na blanco yung nakalagay dito sa HTML natin. Pero kapag halimbawa dumadami na yung card group natin, yung nandun sa loob ng global, dito siya maglalagay. Okay? So, dito naman sa audio natin, kung mapapansin nyo, walang nakalagay na control, ano? So, tinanggal ko talaga yung control kasi halimbawa kasi kapag nag-play ka ng video, tapos may kasamang controls, ayan, ang nangyayari, eh, ano yung ano natin, kumbaga meron ka nakikita na yung parang play button dun sa audio mo. So, tinanggal natin to. Kaya, tsaka naglagay din tayo ng none dun sa display. So, now, dito naman sa script, madadagdagan yung script natin. So, magkakaroon tayo ng para sa menu levels. Ayan. Tapos, itong start game. Okay. So, we will have, I think it's 12 na. Okay, 12 na yung magiging laman. So, we have your global, discover, compare, distribute card, success, error, movements, yung timer natin, yung finish, change levels, game over, menu levels, initial, tsaka start game. So, change level lang ah. Baka malagyan yun ng S. Pero yun, basta kung naman nalagyan mo ng S yan is make sure na yun yung pangalan ng ano mo, ng file mo. Okay, so unahin natin na tingnan kung ano ba yung nasa loob ng global natin. Okay. So, what will happen now is we will be declaring dun sa ibabaw ng global natin ito, yung mode relax na tinatawag, and then you set it to false. Okay. Yung mode relax, yan nga yung walang timer. Okay. So, declare kayo niyan, mode relax, set it to false. And then, yung stopwatch natin, dito na natin siya ilalagay. Okay? So, ngayon, kung matatandaan natin, nasan ba yung stopwatch natin? Ito ay nakalagay sa loob ng ating timer. So, punta tayo rito sa timer. So, before, yung stopwatch ay dito nakalagay sa ilalim nung minutes text na yan. Diyan natin dineclare yan dun sa huling video. Di ba? Pero ngayon, bakit ko siya tinanggal dyan? Kasi nga, ang mangyayari ngayon is gagawin na nating global yung stopwatch. So, tatanggalin na natin siya dyan. No? Tatanggalin nyo na dyan sa timer.js ninyo. Tatanggalin natin dyan si stopwatch, pero nandito pa rin siya sa ilalim. Meron tayong clear interval. Ngayon, so balik tayo kay global. So, ilalagay mo na siya dito. Yan, diba? Lalagay mo na siya dyan. So, kumbaga, pagaganahin natin yan dun sa finish, tsaka sa end game, or sa game over natin, dun sa finish.js, tsaka sa game over. So, saan natin siya nilalagay? Puntahan natin, hindi, later na lang pala yan. So, ito na lang muna. Sige, basta lagay nyo dito, let's stopwatch. Yan. Okay, ngayon, yung card group natin, dadagdagan na natin yan para mas masaya yung game natin.
Okay, so ito yung ating array. So this one is what we call multidimensional array. Kung natatandaan ninyo. So tandaan nyo yun, kasi lilitaw sa quiz natin yun. Multidimensional array, it's an array within an array. So we have our unicorn, our Sunday, our rainbow, alien, meron tayong space invader, or alien din ito eh. Robot, meron tayong mask, and then another mask, meron tayong clown, meron tayong tae dito, or shit, or poo, meron tayong palaka, frog, syempre, pumpkin, crossbones, yan, or pirate symbol, hack the planet, meron tayong aso, meron tayong pusa na nagulat, and then meron tayong vampira. Dahil tayong mga IT, lagi tayong puyat. So, para tayong vampira. Okay. So, yan. You have na your 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung sinabi ko kanina. 5 levels yung nagawa. And then below, we have this, the level actual. And then levels. This one is what we've done this before. Pero this time, dinagdagan natin siya dito sa ilalim. Okay. So, dinagdagan natin dito yan. Okay. So, for example, dito sa level 4, this one is the level 4. Ang max movement natin ay 25. Tapos, apat na grupo ng cards yung magko-concatenate dyan. Tapos dito naman, we have a maximum movement of 60. Tapos, 5. Ayan. So, pwede tayo magdagdag dyan. So, yun yung sinasabi natin na yung parang sa live na dynamically na nadadagdag siya. Okay? So, ganyan siya. Okay. Now, after nung sa timer natin, so balik tayo sa timer, di ba? So after ng ating global, pupunta tayo sa timer.js. So sa timer.js natin, nawala na si stopwatch dito. Pero meron pa rin nakadeclare dito. Ayan. Clear interval stopwatch. As yun nasa ilalim natin, meron tayong ganyan. Kasi si stopwatch yung nagpapahinto ng oras. Dire-reset niya yung oras natin. So, ang gagawin natin ngayon is sa ilalim ni stopwatch, dyan natin nilalagay si time over. So, para saan to? Yan, time over. Line 17 ng timer.js. Type ninyo time over. And then, you have this. You have your function time over. So, what's this? So, kapag naubos yung time, matatalo yung player. Okay. So, yan lang yun. Lagay mo lang dyan. O ngayon, kapag na-type nyo na yan, ang gagawin natin, pupunta tayo kay game over. So, punta tayo kay game over. Ayan. So, ngayon, dito sa loob ng game over natin, ito, maglalagay tayo ng clear interval sa stopwatch. Yan. Para magre-reset yung relo kapag natalo yung player. Diba? Kapag natalo yung player, ganyan. Game over. Okay. Ngayon, dito, maglalagay din tayo nito. Function time over. Tapos, lalagay natin dyan is ito. Document.querySelector, then hash time over, and then class list, to add visible. Tapos, lilitaw yung screen na tinype natin kanina dito sa index.html natin. Yung sinabi ko na, yan, ito, lilitaw ito. Yan, yung message na yan. Sorry, you have run out of time. So, yun. Sa game over natin lalagay yun dun sa part ni time over. Ngayon, bukod kay game over, kay finish, meron din tayo. Ayan. So, si finish, meron din tayong clear interval na stopwatch. So, yun yung reason kung bakit natin ginawang global. Kasi pagaganahin natin siya sa iba't ibang function. Okay. So, kapag natapos yung laro, ito yung yun nga, natapos mo na yung laro kapag lumagpas ka na dun sa levels, di ba? So, yun yung mangyayari.
Ayan. Okay. So, you need to clear the interval yan para sa stopwatch. So, itong nasa ilalim, ginawa natin to last time. Ito yung kapag tataas siya ng level, dadami yung baraha. And then, ito naman, yung kapag um, yung sasabihin na natalo na niya yung game. Ganun. Okay. Next one, isa sa mga major changes na ginawa natin dito is yung sa ating initial. Ayan. Okay. So, dito sa initial, ah, maglalagay tayo ng ganito. Line 6 ng initial ito. Ilalagay natin to. Ito yung para sa level selection. Okay? So, ito ay para dun sa relax mode. Sa relax mode lang ito lumilitaw eh. Kaya kung mapapansin nyo dito, nakalagay remove. Kasi nga, di ba nga, ang default kasi natin nakalitaw yung ano eh. Nakalitaw yung ating yung clock, 'di ba? Pero dito kasi wala yung clock. Tapos yung level selection nakikita siya. Yun yung sa ating yun yung sa ating relax mode. Ayan. Pero kapag hindi siya relax mode, mawawala yung level selection natin. Okay. So ito nalagay na natin to before yung end game, game over, and then yung level up. Ang idadagdag nyo dyan is itong si time over. Ayan. Time over. So, hashtag time over class list remove visible. Ayan. Okay. So now, meron tayong nabago dito. Ito. Okay. Dito sa ilalim nito, sa ilalim ni Discover, which is yung tagabukas nung ating tagabukas ng baraha dito sa ilalim niya. Maglalagay tayo ng if else. Ayan. So dito, meron tayong exclamation point mode relax. So ano 'di ba ibig sabihin 'yan? Ang ibig sabihin lang niyan ay false. Ganyan. Ganyan lang din ibig sabihin yan. Okay? So, halimbawa, meron kayong nakita na kung ibig sabihin kapag hindi mode relax yung pinili. Ganun. So, ayan. So, kung hindi mode relax, simulan mo yung countdown. Di ba dati meron tayong nakalagay na countdown dito? Nasa baba yun eh. Tapos ginawa natin, kinoment out ko yun last time para huminto yung relo. Di ba may ganyan dati? Ang gagawin nyo lang syempre, cut nyo yung nasa ilalim, paste nyo diyan sa ilalim ng else na yan. Okay? Para kumbaga, ibig sabihin nito, ito yung normal mode. Magsisimula yung countdown. Kapag hindi naman, itatago mo yung timer. Kaya kanina, nag-declare tayo ng ID, timer. Ito yun, para matago. Kasi ibig sabihin, pag nakatago yung timer, ikaw ay nasa loob ng mode relax. Okay. And then, meron tayong mga inilipat dyan eh. May dalawang syntax dito na ililipat natin. So, to be exact, yun ay ito, si document restart, si restart, tsaka si load new level. So, mamaya natin banggitin kung saan natin lilipat. So, balik muna tayo kay initial. Okay. So, ngayon dito, di ba nagawa natin to last time, meron tayo nito, function restart, and then we have our level actual, which resets the level, and then you have your update level, and then you have your initial. So, what happens here is, babalik lang din dito sa simula, yan, para mag-loop. Ganun. Ngayon, we have our major changes here below. So, i-comment, tatagalin ko na i-comment niya. So, the first one is function start normal game. Okay. So, sa function start normal game, ang mode relax natin ay naka-false. Okay? And then, we have our welcome remove. So, yung welcome, mamaya papakita ko sa inyo. Doon sa HTML natin yun. So, tatanggalin natin yung pagka-visible nung welcome na yan.
Okay? And then you start your initial. Yun. So, di ba dati may initial tayo dun sa iba pa dito? So, ngayon tatanggalin na natin yun. Ito na lang bali yung mga magiging initial natin. So, you have your initial na to, tsaka initial yan. So, every time naman nag-start ka ng function, parang may initial ka, kaya babalik ka dun lagi sa taas. Okay? So, now, kapag ikaw ay nasa normal game, wala kang level control. Yun yung sidebar. So, mamaya dilitaw na. Palilitawin natin yung sidebar na yan. Okay? Tapos, we have your function, start relax game. So, sa relax game, what you have is, when you have a relax game, what happens is, ayun, nawawala yung timer. Ito yun. Diba? So, you have this. Okay. Now, um, so, saan naman nalipat yung restart tsaka yung change new level? Nalipat siya dito. So, gagawa kayo ng bagong JavaScript file. Ang pangalan ay start-game.js. So, ito siya. So, start-game.js. Yan yung pangalan ng bago nating file. So, the first line natin is you have this function load levels. So, si load levels, yan yung naglo-load ng mga kung gaano kadami level natin. Yun, kung gaano kadami nakaset doon sa card group mo. Diba? Tapos, ito yung ginawa natin last time, yung sa restart. Di ba? It restarts the game and then starts the initial events within your game. So you have what's been added to the start game.js. The first one is this one. You have your document add event listener for starting the normal game. So yung normal game na to, ito yung button na gagawin natin mamaya doon sa HTML natin. Then you have your relax game. You also have it's also a button. And then you have your levels. In-arrange ko lang siya na ganito para mas madaling tingnan. To show the level menu. And then you have the hide level menu. And then you have your change level. This one, it uses a function, no? Okay, changing levels. You have your load new level. Okay, and this one is the click out of the menu. And you have your key down, you have your escape. When you press escape on your keyboard, it gets out of the menu. And then you have your welcome screen. Ito yun. Okay. So, let's go to change level.js. Okay. Dito, walang nabago. Okay, ito pala yung nabago. Menu-level.js. So, you have your start-game.js, bagong JavaScript file, and then another bagong JavaScript file, which is menu-level.js. So, click natin what's inside. So, what's inside is you have your function load levels. So, ito yung declaration ng function na yun na ini-execute mo dito sa start game. Okay, ang ginagawa niya, sinisimulan niyang sindihan yung let menu levels. Ayan. So, you have your level selection, which is nandun yun sa ilalim ng ating HTML file. Diba? Nandun yun sa ilalim ng main. Okay? And then, you have your UL, unordered list. So, dito siya pumapasok. So, paano yung nangyayari dyan? To explain it, kung natatandaan yung ginawa natin yun, nag-append child tayo. Di ba last time, ang ginawa natin is ina-append child natin yung cards tsaka yung emoji. This time is yung mga buttons naman. So, ang mangyayari is meron tayong level sa gilid kung gaano kadami yung game is nadadagdagan siya. So, ang starting level kasi natin level 1 eh. Di ba? Level 1. Kung babalikan nyo to, yung sa level. Tingnan nga natin.
Mhm. Level. Ayun, ito yun. Level 01. Okay? Yan yung starting natin. Tapos madadagdagan yung nakalagay dyan. Okay, so sa menu levels, ayan, balik tayo dyan. So yan yun. So parang inulit lang natin yung code na ginawa natin doon. So dito naman, ayan, declare tayo control level, then create element din. So dati div yung ginawa natin, ito naman li. Okay? So we have this before, di ba? Yung function change level. Okay. Wala yata ito eh. So, pag sinabi nating parse int, yung string, kino-convert niya into integer. Di ba? So, it's basically a string to convert into a number. Ayan. So, yung mga level nga na yun, ano ba, level 1, level 2, gagawin yung number yun. So, yun. Okay. And then you have here your show level menu. Okay. It's a toggle. So, mamaya pakita ko sa inyo yan. And then you hide level when you click meron i-click doon, tapos mawawala yun. So, yun, remove visible. And then you have your click out of the menu. Okay. The level selection. Ayan. And then you have your escape, which is when you press the key escape, it hides the level menu. Okay. So what else? So you have our initial. So I have already discussed the menu level, the globals, success error, wala naman nadagdag dito. Ayan. So tatandaan nyo guys ito yung ginagamit para mapatugtog yung sound. Distribute card. Distribute. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung create element natin. So this time naman, yung create element natin, doon naman sa levels. So change level, wala. Yung start game, discuss ko na, ano pa ba? Check ko nga, okay naman, discover, compare. So wala ito, dati lang din yan. Finish. Game over, global. So tandaan na, nalipat na rito yung stopwatch sa initial. So nawala na dyan sa initial yung sa restart tsaka yung load new level. Nilipat yun sa start game. Menu levels, movements. Ito. So ito nga pala nadagdag sa movement. So sa movement, ito yung nadagdag. Okay. So dito, nilagyan natin ng ganito. Okay. So para saan yung end na yan? Okay. So tingnan natin. In JavaScript. So logical end or logical end. It's an operator for a set of Boolean operands to be true if and only if the operands are true. No? Kapag, kumbaga parang it's a strict na ano, na if. Okay. So, yan. Yan daw siya. So, ganito pala itsura nung ano natin, di ba? So, mamaya baguhin natin yan. Ulitin natin. Okay. Okay, what else? Mm-hmm. Success error. Timer. I think that's it. No? Ayun na. So, yun na lang. Ang natitira na lang ngayon ay yung ating CSS. So, palitin natin to.
Ano ba ang unahin natin? So mamaya na to, yung welcome na yan. Ang unahin muna natin, ano ba yun din mga nadagdag dito? Hmm, ayan, dito, sa ilalim. So, number one is yung sa hide timer, no? So, mamaya papakita ko dun sa, sa JavaScript natin. Bigyan ko kayo ng, nun, ng time para ma-screenshot nyo yung code. And then you can try it on your own. So, you have your hide timer. What happens is it hides this. No, this one. It hides this one, yung timer. You have your level control. Okay. So, it appears from the side. You have your hide control. Ito ay class dun sa na dineclare dun sa loob ng JavaScript. You have your level selection. Okay. And then you have your level selection visible. Your level selection button. What? Okay. Level selection for the list. And then, save. Ayun na. Ito yung sinatawag natin na level selection. So, hindi pa siya gumagana kasi meron pa tayong ibang pagaganahin dito. Pero yun. Kapag kinlik mo to, lilitaw yung nasa gilid. Sige. So, ngayon, pwede na siguro nating ilabas yung ating welcome. Welcome screen. So, sige. So, para lumitaw yung welcome natin, balik tayo sa ating HTML. Ayan. So, dito sa HTML natin, punta kayo dun sa ibabaw ng header. Sa ibabaw ng header ninyo. Okay? And then, you create this. Ayan. You have your hand emoji. Hello. And then you have your welcome button. Pwede natin palitan tong hello. Try natin, lagyan natin memory. Yan. So, save natin. Okay? So, ano mangyayari? Tingnan natin. So, yun na siya. Diba? So, you have your want to play and then your relax mode. So, ang gagawin natin, ayusin natin yung kanyang CSS. So, dito, ayan. Oh guys, ito, binago ko na, alam ko, nabago ko na to last time, position relative. No? So, ngayon, ito, yung ating welcome. Ayan. Ay, what the hell? Ayan. So, meron tayo nito. Okay, so display none ulit siya. Tapos, welcome visible, H1. And then you have these two, the welcome buttons. Okay. Save. So, ganito na itsura niya. So, you have two choices. I want to play. And then, you have your movements here. And you have your timer. Okay. So, syempre, may sound na tayo. If you clone the sound, if na-check nyo yung sinasabi ko yung about sa cloning ng sound, diba? Next level. Ayun, no, nagre-reset ulit. So, 30 yung nilagay ko dun sa seconds ko, no? Yun yung kanina, yung sa stopwatch. Yun yung purpose nun. Nire-reset niya ulit yung ano. Sige, ubusin natin yung oras.
Yun yung clear and thermal eh, yung sa stopwatch yung kanina. Yung kapag nag-next level. Ayan, oh, sorry, you have run out of time. So, yan yung sinasabi ko na time over. So, restart tayo. Okay. So, refresh nga natin. Ito naman yung relax mode. So, kapag kinlik natin to, ayan yung level. So, level 1, level 2, level 3, level 4, and then level 5. So, ito yung mga nilagay natin doon. Yun yung kanina. Yung nilagay natin cards. So, nandyan na yung pusa, yung palaka, yung aso. Yung aso doon sa picture sa video, yun yung aso kung madalas umuubo habang habang tayo ay nagtututorial. Okay, asan ba yung vampira din niya? Ayun, oh, so yan na yun. So kapag kinlik natin yan, ayun yung exit. Pag pinindot natin escape, mm, parang di yata gumana yung escape. Ah. Check ko nga. Ayun, dito pala sa ano gumagana yung escape dito. Ayan, sa, ano tawag dito? Sa sidebar. Ayan, sa menu. Okay, doon siya gumagana. So, yan yung ating game. Doon sa relax mode, matatalo ka lang dyan kapag naubos yung moves. So, kumbaga parang yun. What? Okay, so hindi pala tayo nakapaglagay ng talo sa ano. So, talagang relax mode ito, no? Pero yun, ganun lang din guys. Pwede nyo lang din lagyan to ng ano tawag dito. Lalagyan mo lang ng if else yung sa relax mode. Okay. So, ayun siya. So, doon na natin tapusin. I'll give you time to take a screenshot of the code. So, let's start with dito. Zoom in ko. Let's start with the body. Okay. Ayan. Ito. Ayan. So, line 1 to 19 ng CSS. Custom.css. Okay? So, you can post, and then you can screenshot. Next is this one. May C-index pala kasi sa ilalim. Line 8 to 25. Okay, next. Line 27. Ayan, to line 42. Then you can check your line 44 to line 61. And then line 63 to line 77. Then line 78 to line 93. Then line 95 to 109. Then 109 to 125. Ayan, 109 to 125. Okay. Line 127 to 149. So,
147 to 168. 170 to 186. 184 to 198. 200 to 222. 225 to 246. 248 to 267. 269 to 289. 291 to 310. And then 312 to 329. Okay. So, close na natin itong CSS. Let's go to our HTML. So, I think you have naman this one, yung nasa taas na to. So, you can go here. Line 13 to 35. 36 to 58. 59 to 80. And then 81 to 96. Okay. So, next is yung timer natin. So, 1 to 23. 24 to 33. Next is yung finish.js. Next is yung ating game over. Next one is yung ating discover compare. So 1 to 23. And then 24 to 35. Next is yung ating movements. So that's it, 1 to 23. And then yung start game natin. Zoom in, zoom out. 1 to 23. And then 23 to 34. Okay. Next one is yung change level. So here it is. Yan lang siya. And next is yung distribute card. Sa distribute card, wala namang nabago.
Next is success error. Dito, wala rin na bago dito. And then our global, ayan, zoom in natin. 1 to 23, 24 to 44. Don't forget the closing ng area. Then, yung ating menu levels, 1 to 20. Then, 21 to 43. And then, our initial. Okay? 1 to 21. And then, 23 to 41. Okay. Check na natin, meron ba tayong nakalimutan? Change level, discover, skip, finish, game over, global, initial, renewal, movement, start game, success, error, timer. So, wala naman. Okay, so guys, ayan. Good luck sa gagawin ninyo. I'll be uploading your quiz sa Friday. And then, yung deadline sa website is sa Friday din. Okay, so, congratulate yourself. Hopefully, you've learned from our semester. And then, palagi niyong tatandaan na huwag niyong hahayaan na graduate kayo nang hindi kayo natututong mag-code. Kasi mas malaki yung advantage ninyo na makakuha ng magandang trabaho kapag marunong kayong mag-program. So that's it. God bless and good luck.